Hello, hello, hello. Magandang umaga. Ay, magandang gabi pala. Sanay na ako sa umaga eh. Magandang umaga sa ating mga MUG at sa ating mga kabatas at syempre sa ating mga ka-UB. And welcome sa panibago nating live stream. Pero syempre ito no. Palusot ni yung palusot ni Sen Rapi Tulfo hindi umubra. Kaya Fiscal Cañete. Parang ngayon ko lang 'to na pero mukhang kilalang to. Fiscal. And siyempre kay Attorney Trixie Angeles no. Hindi umubra yung kanya palusot no. Ito nga yung tinutukoy dito yung yung kanyang letter no, na pinalabas mula sa kanyang opisina sa Senado na kahit naman sino kasi, 'di ba? Kahit naman sino kahit naman ako hindi ako agree doon. No, na splice. Anyway, kanina umaga nilabas natin yung yung buong video and si Teacher Mark nilabas din niya yung buong video. So, ano pinagkaiba? 'Di ba? Siya pa rin naman yung nagsalita doon eh. And yung mga panginsulto niya, yung pa rin naman, wala namang nabago. 'Di ba? So, palpak talaga yung ginawa nilang sulat no, para linisin yung kanilang pangalan dito nga sa ating mga sundalo na umaalma kay Senator Rapi Tulfo. No? And siyempre bagong lahat, siyempre shoutout muna tayo kay shoutout sa'yo Maria Nanale, Stone Trooper, shoutout sa'yo Rolyads, shoutout sa'yo Loretta Adawag, Antonio, shoutout sa'yo Cynthia Castro, shoutout sa'yo May Gonzales, shoutout sa'yo, magandang gabi sa inyo lahat. Siyempre i-play natin tong video no na kunin lang natin yung part yung kay kay Fiscal Cañete, tapos punta tayo doon kay Attorney Trixie. And siguro pahapyawan din natin si si Katunying. Maganda rin yung take ni Katunying kanina eh. Wala natin. Ay pinagdikit na sections ng film recording o video. So ito yung meaning ng ng splice, no? Pinakita rito kung yung meaning ng splice. So tuloy natin. Ayon sa statement na nirelease ng opisina ni Senator Tulfo, a spliced video of Senator Idol Rafi Tulfo program that was aired roughly 4 years ago, in 2020, is making the rounds online to deliberately destroy his image. Hindi naman niliwanag ng opisina ni Tulfo kung anong bahagi doon ng spliced video o kung sino ang gumawa. Yon, hindi nila in-specify kung tama naman tama yung pagkakaano ni Boss. Boss Showbiz ba yan? Hey, shoutout sa'yo Janet, shoutout sa'yo May Gonzales, Chard Gonzales, magkamag-anak ba kayo? And yun sabi nga dito, hindi naka-specify kung sino ang gumawa ng splice video at hindi rin nakalagay kung anong part doon. Hindi niya na nilinaw kung anong part doon ang na-splice. Tama? Hey, Nel Cambas, ko pa talaga yung late no? Francis A, shoutout sa'yo. Okay, yun nga tuloy natin. Cesa, shoutout sa'yo Cesa. Welcome sa ating panibagong live. At kung hahanapin ang naturang episode na yon, hindi na lumilitaw sa YouTube o sa iba pang social media platform. Matatandaan. O ngayon, hindi na natin mahanap pero may nakakita yata kanina yung nilabas ni yung nilabas ni Teacher Mark. Hey, shoutout sa Isabelo, Ma'am Emily Soldnier. Shoutout sa iyo, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo So ayun, hindi na nga daw makita. Kasi nung pumutok nga to, yung kay PFC Galog, hindi na makita yung video. Hey, shoutout sa'yo, Civic Typer, Papa Ethan. Magandang gabi. Gabi pa lang pala. Hindi nga daw makita yung video, pero kanina lumabas yung video, parang nilabas na nila. So hindi natin alam kung ano yung ibig nilang sabihin, bakit nila nilitaw, dahil ba hindi umubra yung kanilang palusot? Kaya nilabas nila ulit?
yung video na buo ni yung segment na yon ni PFC Canlog. Di ba? Tuloy natin. 2 days ago, andoon pa sa YouTube ang original episode, kung saan tinalakay ng Raffy Tulfo in action yung reklamo ni Desiree Serrao sa former fiancé niya, ang yumaong corporal na si Raymond Canlog. Pero, ngayon tila wala na ang naturang video sa kanilang YouTube channel, kaya naman mukhang lalong sinisira ni Tulfo ang kanyang... Shoutout sa Max Gordon. Yeah, yung nilabas ko kaninang umaga, yun yung galing sa 1PH, no, may nag-send sa atin. Civic Typer papaitan kung makakalusot lang naman. Ang galing mang times jury na sino ba awain ko. Kuya Mag, nanaginip ka ata, no? Di ka sanay ganitong oras live mo nga eh. Kaya nga, sabi ko na, umaga na eh. Ang sarili sa usaping ito. Bakit kailangan itago o burahin ang video kung para sa kanila ay wala silang ginawang mali? Ang isang pagkakamali ay sinusubukan pang ituwid ng kampo ni Senator Raffy Tulfo ng isa pang pagkakamali ng sabihin itong mahal niya ang AFP at ginagamit lamang ito ng mga politiko. Kaya naman, ang mga palusot ni Tulfo at paghuhugas ng kamay nito sa isyu ay hindi nakalampas sa piskal at magaling na lawyer na si Attorney Darwin Cañete dahil aniya nito sa kanyang post pahayag ay, if he truly respected men in uniform, then an off-the-air resolution should have been done. I don't believe his bullshit. Aray. I don't believe his bullshit. Sabi ni Darwin Cañete, hindi ako Si Darwin Cañete, si Fiscal nagsabi noon, hindi ako. Sabi nito rito, then an off-the-air resolution should have been done. I don't believe his bullshit. Tuloy natin. He clearly chose to... Hey, Wupaw! Can I say shoutout sa'yo? Pakisub nyo yan si Wupaw subscribe nyo yan. Humiliate the poor soldier... Actually, Chard Gonzales, no? Kaninang umaga, 5 AM, na-content ko na yung pinakabuo niya, yung galing nga sa PH, sa 1PH. Program. He may not have physically killed him, but he destroyed his fighting spirit in a war zone. So, ibig sabihin lahat ng lahat ng nakapansin dito sa kaso ni PFC Canlog ay naniniwala na ginawang isubo ni PFC Canlog yung kanyang buhay dahil sa panginsulto na ginawa ni Raffy Tulfo. 'Di ba? Civic Typer, Boss Mag, huwag kalimutan ng salitang daw sa dulo. Yes po. O nga, di ba? Dahil sabi dito ni Fiscal Darwin Cañete, no, siya rin mismo ay naniniwala na nagawang isubo ni PFC Canlog yung kanyang sarili dahil nga may gustong patunayan kay Raffy Tulfo na siya ay hindi duwag. Hey, shoutout sa'yo Marie. Good evening. Ano kayo masasabi nung fiscal na supporter ni RT? Maganda umaga sa iyo. But... The guy is shit in my eyes. Tila, komento ito ni Attorney Darwin Cañete nang sabihin ng panig ni Tulfo na wala itong kinalaman sa pagkamatay ni Corporal Canlog na tinawag niyang duwag on air. Ayon naman kay Nestor Salas ay, hindi ka bagay tawaging Mr. Senator. Ouch. Grabe. Mga bigating tao to, di ba? Nestor Salas, ano to eh? Ano bang nito? Abogado rin ba to? Rocket, shoutout sa'yo. Pero kung nauna ang sundalo magreklamo, siya naman ang kakampihan, unahan lang yan. Oo nga no? Unahan lang yan. O imagine nag-post si Nestor Salas na hindi ka bagay tawaging senador na Mr. Senator. Dapat ang tawag sa'yo, Mr. Humiliator. Oh my gosh. Diba? Hey, Teacher Celine, shoutout sa'yo, madaling. Diba? Mr. Humiliator ang tawag sa kanya. Mas bagay daw sa kanya. Sabi ni Mr. Nestor Salas. Ating kilala yun, pero ang bigat ng binibitawang salita. Francis A. Easy of course
Pagkatapos nitong nasabing manifesto, gumawa daw umano ng manifesto ang mga men in uniform sa kanilang group chat hinggil sa pananahimik naman ni Vice President Sara Duterte sa usapin ng West Philippine Sea. Pero, ni isang PMA Well, hindi natin alam kung anong kinalaman nito ha. Tuloy lang natin. ay walang pumirma, dahil ayon sa pagsisiwalat ng Foreign and Public Relation expert na si Sasasut ay, a draft manifesto is circulating in a PMA chat group. The manifesto is about condemning VP's silence on South China Sea issue. This manifesto came out after the Tulfo manifesto came out, the one condemning how Tulfo berated a soldier in his show. Seems like no one is signing the manifesto against VP Sara. Oh! Gumawa rin pala ng manifesto against kay VP Sara. So ito pala yung ano nun, yung relevance nun. Nitong ano, kay Sara. Kay VP Sara. So walang pumirma doon kay, shoutout sa'yo na No Nonsense, Delphine Garay, shoutout sa'yo. Walang pumirma doon sa manifesto na ginawa ng mga PMAers kay VP Sara, pero kay Rapi Tulfo nga, marami nang pumirma. Siguro nasa 500 na ngayon yun, no? Hindi natin alam kasi wala nang update eh. Patuloy natin. Ayon naman sa isang netizen ay, tatay lang niya ang nagmalasakit sa mga sundalo at pulis, inayos ang sweldo, pabahay, intelligence, mga equipment, weapon, vehicle, ship, at chopper na gagamitin in preserving security and order. Inuna sila para ipaalam na importante ang buhay nila sa bansa. Baka hindi alam ng gumagawa niyan kay Sara. Kung totoo man ang pasabog ni Sasasut, tila sampal ito kay Tulfo sa pagsasabing nagamit ang mga PMAer na ito sa politika. Samantala, ang pahayag ng opisina ni Tulfo ay binigyan naman ng comment, reaction. Okay, ito na yung kay Attorney Trixie, ano. Siguro dito na lang natin ituloy yung kay Attorney Trixie or doon na tayo sa mismong video niya. Doon lang tayo sa video niya mismo siguro. Ayan. Ng ilang mga opisyales na dating opisyales ng Armed Forces of the Philippines. Sabi ni Chad, Fabian Lamson, shoutout po sa'yo, sir. Pulis yata ito si Sir, Fabian Lamson. Okay sir, kayo, napanood ko kayo na umaga sa Therapy sa letter na respetado niya ang men in uniform. Sablay naman talaga. At kitang-kita naman natin yan. Lady in Red, Kaloyal, shoutout sa'yo. Ang mga ito ay karamihan ng mga graduate ng PMA, pero merong mga ilan doon na hindi. Bukod pa doon, maliwanag ang kanilang pakay para dun sa manifesto, ay kino-call out nila si Senator Rapi Tulfo para dahil sa kanyang programa at sa kanyang pag-aksyon bilang senador na parang naitatawid niya yung ginagawa niya dun sa TV Mantemyong, shoutout sa'yo. Tapos ka na mag-live. program niya doon sa Senado. Medyo late. Natapos namin yung isang segment eh. Ngayon, double check ko lang. Ngayon. Sige. Yung po ng parang nabitin dun sa YouTube. Saglit lang po ha. Ayusin lang po namin yung YouTube namin. Kaloka to. Drop by lang po, listening while preparing sa pag-aaral. Okay, Mang Damian. Thank you sa pagtambay Max Gordon, sinasabi ni Serapi madami daw. In the meantime, madami daw siyang kaibigan na pulis. Ano ang opinion ninyo? Kung nabasa nyo man, nandito ilalagay natin sa screen. Ang problema nga kasi kay pangalan to, kay Serapi, lahat na sinasabi niya walang ebidensya. So, ngayon, sinasabi niya marami siyang kaibigang pulis, pakita siya ng ebidensya. Kasi maraming galit sa kanyang pulis eh. Diba? Dahil nga ginagamit niya para makapag-grandstanding siya eh. Binabastos niya sa Senado eh. Forward natin. Rapi Tulfo's program that was aired roughly 4 years ago in 2020. He's making the rounds online to deliberately destroy his image. The video
involves a deceased member of the Philippine Army. The said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential election, which afterwards was followed by a manifesto criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform as signed by retired soldiers. Masakit isipin na ang Ba't yung tinay mo si Mang Temyo? sundaluhan natin ngayon ay nadadawit na rin sa mga isyung pampolitika. So ito mabigat tong salita na to eh. No? Ano bang palagay ni Rapi Tulfo sa mga pumirma dun sa manifesto? Diba? Good evening Fabian Lamson. Good evening din po sa ating lahat. Yes, Lords. Retired na ako sa PNP last year. Okay po. Yeah, meron tayong kaibigang pulis dito. Dating pulis. So ito ano bang palagay ni Alam niyo ba alam ba ni Rapi Tulfo kung ano ang kalidad ng PMA-er? 'Di ba? Pag PMA ka, diyan na yung pinakamalupit na training ng isang sundalo eh. 'Di ba? Andyan na yung mga matatalino nating mga kapulisan. Kaya nga paglabas nila diyan, lieutenant agad, 'di ba? Tama ba ako? Paglabas mo ng PMA, may ano ka na kaagad rango, 'di ba, Sir Fabian Lamson? Pagka PMA-er ka, pag nagpulis ka, or pag nagsundalo ka, meron ka na agad rango. Lieutenant ka na agad. 'Di ba? Kaya nga yung pinakamataas na paaralan dito sa ating bansa pagdating sa training ng pagsundalo, no? At hindi basta-basta mga tao ang nagte-training diyan, may utak talaga. May utak talaga yung mga nag-training diyan. Tapos pag-retired nila, napakahaba ng experience nila. 'Di ba? Sa pagiging sundalo. Ang haba ng experience sa pagiging sundalo, lahat na encounter nila sa kanilang duty, pagkatapos sasabihin mo nagagamit sila sa politika. 'Di ba? Isa pa. Wala naman silang dinadalang kandidato rito eh. Well, totoo na nag-number 1 siya kaya gumawa itong mga to ng manifesto patungkol nga dito sa kabaro nila na si PFC Canlog. 'Di ba? Kasi ayaw nila maging presidente rin si Rapi Tulfo. Masama ba 'yon? Karapatan nila 'yon eh. At hindi basta-basta tao to. Kaya wag mo sasabihin na nagagamit sila sa politika dahil may sarili silang desisyon. 'Di ba? Pero sa'yo, Winston. Wait, what? Okay. Wait, what? O 'di ba? Sabi ni Atty. Wait, what? Marahil hindi nila alam na sila ay nagagamit lamang, lalo na sa usaping ito na halos mag-4 na taon na ang nakaraan. Malaki ang respeto ni Senator Tulfo sa mga kasundaluhan dahil para sa kaalaman ng lahat, siya ay galing sa angkan ng mga military. Ako din. Ako din, sabi ni attorney. Okay. Ang kanyang ama, so he goes on to say kung sino-sino yung mga relatives niya, yung tatay niya na miyembro ng Philippines. Sa pulis nga po pala, PNPA, no? Sa sundalo, PMA. Yung lieutenant agad. Scouts tulad ng tatay ko na lumaban sa Hapon at nalipat sa PC. Oo nga, perfect defect. I stand corrected. Na-promote bilang colonel, etc. So puro to. Dagdag pa sa kanila ang tiyuhin ni Senator Tulfo na miyembro ng US Armed Forces in the Far East, USAFE. Siguro naman, narinig din natin yung mga take dito ng ating mga vloggers na iba. Sila Atty. Libayan, sila Shanwin, di ba? Wala naman talagang kinalaman yung tatay niya, saka yung lolo ba niya, tuhin niya, sa pagiging sundalo ng mga ito para maging marespeto ka sa mga sundalo. Para i-claim mo na ikaw ay mataas ang respeto sa mga sundalo. Na ang kapal naman, di ba? Ang kapal naman ng face mo na sasabihin mo na ang taas ang respeto mo sa mga sundalo sa kabila ng mga video, di ba? Sa kabila ng mga video na napapanood namin kung paano mo minamak ang mga pulis, di ba? Sa Senado, sa programa mo,
Kagaya ng nangyari dito kay PFC Canlog at yung ginawa mo kay Secretary Galvez ba ng DND? Diba? Para sabihin mo na mataas ang respeto mo sa mga sundalo? Hindi na ako magpapakita ng video kasi napanood naman nating lahat yon. May respeto pala siya. Bakit niya ginawa sa isang sundalo? Damage control. Lol. Huwag kami. Iba na lang. Oy. Yun. Shoutout sa JCR. Staff Sergeant Sabas Tulfo. Sa katunayan, ito ay dumadaloy sa dugo ni Senator Tulfo ang lahi ng mga sundalo dahil din kung bakit nananatiling Shoutout sa iyo, Winston. Mataas ang respeto niya sa mga kasundaluhan. So ang sinasabi niya dito muna tayo sa first part na unang-una, nag-start yan, sinasabi niya na spliced yung video. Ngayon, ako mismo, bago tayo gumawa ng komentaryo dito, binasa ko yung buong episode ng Rapid Tulfo in Action na yun. Hey, Mr. Chair, shoutout sa iyo. Kung ganun ang pagrespeto sa mga uniformed men and women, natin po siya. Magpapakawalan yan na lang ako, awit. Easy. Maaga pa. Labas lahat ng angkan mo sa ganyan, malaki respeto, pero ano ginawa mo kay Canlog at COP niya, di ba? Las Piñas? At yung mga naman nagpapakita, halimbawa doon sa TikTok at saka sa Facebook, sa ibang larangan ng social media, sa iba-ibang mga platforms sa social media, nakikita na. Oo nga, Rolyads, bakit parang kasalanan pa nga natin nangyari dito? Di ba? Siya yung gumawa nito eh. Opisina niya galing to, bandang huli parang kasalanan pa natin. Di ba? Na kinikriticize natin siya sa mga pamabastos na ginagawa niya sa ating mga kapulisan at sa ating mga kasundaluhan. Di ba? Natin na kinuha yung isang portion ng kanyang mga sinabi. Ngunit doon mismo sa ating pahayag, binasa natin, sinulat natin at binasa ng buo ang kanyang sinabi, including yung mga umpisang-umpisa pa lang, although tinanong niya kung bakit niya iniwan yung kanyang kasintahan, kung bakit binrake off niya yung kasal or hindi niya gustong ituloy yung kasal, tinanong naman siya ni Senator Tulfo, matapos niyang sagutin na yun nga, marati kaming nag-aaway, kinukuha daw niya. Good evening sir, JCR. So ito nga yung part na in-splice nga daw yung video. Di ba, ano bang di ba, sabi nga ni Rolyads, parang kasalanan pa natin na di ba yung pangyayari na parang naglabas tayo ng mga video ng mga vloggers natin, yung video naman na yun, galing din naman sa kanila. Ano natin i-splice yun? Inire-reaction na natin yung video. Kasi kaya nga sabi nung kanina, hindi sinabi kung sino ang nag-splice. At hindi rin sinabi kung saang part doon ang in-splice. Di ba? Kaya nga kaninang umaga, nung na-send sa na message yung sa 1PH na video, nireactan ko na kaagad kasi para baka mamaya burahin pa nila. And yet, bigla na lang mga tanghali, nilabas nila ulit yung whole video sa Channel 5 yata? Channel 5? So anong silang palabasin? Napalpak itong sulat nila? O ano nangyari sa kanila ngayon? Di ba nakakahiya? Ba't naglabas pa sila ng ganito? Na in-splice? Kung papanoorin mo naman yung nilabas nila ulit na buong video, ganun na ganun din naman. Ang nadagdag lang yung interview ng tatay. At saka yung ibang usap nung magkarelasyon. Diba? Di ba kahihiyan to? So ano susunod nilang gagawin? Hirap na sila. Hirap na po sila. Diba? Itanggi. Alam nyo mga kay-MUG, pag nag-sorry to si Rapid Tulfo, kasi hindi naman tayo personally galit sa kanya O self-defeating, di ba? Self-defeating. Hindi man tayo galit sa kanya Pero once na mag-sorry to, bibilib pa ako sa kanya Di ba? Kesa ganito ginagawa nila, hirap na sila Hirap na sila Kita mo nangyayari. Self-defeating ang nangyayari.
Baka si siya rin gumawa ng letter. Hindi, galing daw sa opisina sa Senado eh. Nasa Senado ba si ano? Sabi ni Mr. Chair, yung release statement na yan isang example ng parang report sa school, yung tipong walang sense. Kaya nga eh. Oh, hindi nila kayang patunayan na splice video yung nilabas natin. Di ba? Ni Ma'am Daisy Ray, yung kanyang ATM, hindi pa daw sila kasal at gusto niyang ibigay ito sa kanyang nanay. So ang sagot ni Senator Raffy doon ay, alam mo, shoutout sa'yo, Crypto Kyrie Dancy. Self-entitled will never say sorry. Okay. Yung damage control niya nag-boomerang sa kanila din, more damaging. Oo, yun nga eh, sabi nga ni Fiscal Cañete kanina, mas lalo lang nasisira si Raffy Tulfo sa ginagawa nila. Kasi pilit nilang itinatanggi. O di tama, lalo lang siya nasisira. Patuloy natin. Alam mo sir, duwag ka. And then sinabi niya, paano ka sa, malamang daw kapag nasa encounter, tatakbo siya habang sumisigaw ng mama. O kaya magtatalokbong, magdadasal at hahanapin ng nanay niya. Tapos, sabi ni Sendong, what you read in your post live stream is correct. Mas masakit nga panoorin ng buo. Binuo ko talaga, pinanood ko ng buo. At so dito, itong live na to kasi, nagsuguran dito yung mga kabatas saka mga ka-UB. So karamihan na magko-comment dito, ka-UB at saka kabatas. Nakita ko kasi, may portion pa doon. Kaya lahat ng tanong dito may relevance talaga. Kasi pag Tulfo natin, walang relevance pag nagtanong dito eh. Di ba? Ay sabi ni ano. Sabi ni Crypto, yung damage control, ayun. Sabi niya, ganun nakita na wala na. Tutuloy natin. Nananakot pa sila na maaaring kasuhan or kakasuhan siya ng dalawa administratiba doon sa Philippine Army. Sabi ni Winston, suporta kami lahat sa inyo at sa iba pang tulad ni Mayor Lib at Miss A kahit sa konting like at pag-subscribe lang pero mula talaga sa aming puso. Salamat. Yun naman talagang dapat natin. Yun naman talagang kailangan natin lahat. No? So Fuse, shoutout sa'yo. Hindi po niya alam ang salitang sorry dahil Panginoon daw siya. Sabi ni JCR, magpapapansit daw siya pag nag-sorry. Malay mo naman. Diba? Malay mo ma-realize din niya, no? Eventually, ma-realize din niya. Sabi nga, diba? People change. Diba? People change. Malay naman natin, diba? Huwag tayo mawala ng pag-asa. At saka ng unintentional abortion at saka VAUSI. Bilang isang litigator, alam natin na although posible yung mga charges na yon, alam din po natin na base dito sa ebidensya at base dun sa facts itself, ito ay simpleng breach of promise to marry. Ang breach of promise to marry po ay isang civil case. At sa civil case na yon, danyos lang po ang maaaring masingil dun sa tao na nag-break off ng kanilang kasal dahil naghanda na yung partner. Pero dito, gusto pa nilang itulak dun sa unintentional abortion at saka vows. Yes, we have critical thinking. Sana all. Tama, di ba? Dahil daw na-stress yung babae dun sa pag-break off niya ng kasal. Unang-una, hindi po makakonsider na abuso ang pag-break off sa kasal dahil ito ay nangangailangan. Safe ang sagot, Kuya Mag. Siyempre, suportahan natin matitinong vlogger. Yeah, salamat. Ng consent. Wala pong magiging valid na kasal kung mayroon tinatawag tayong vitiated consent o hindi tunay yung pagsasang-ayon ng isang tao sa pagpapasok sa kanilang kasal. So, bukod pa doon, dito napapaisip din ako minsan eh. Ano ba kasi yung objective ng babae bakit nagpa-Tulfo?
Do sinabi din naman niya na hindi na siya nag-aabol. 'Di ba? So anong purpose? Mapatanggal lang sa trabaho si PFC Canlog, yun lang ba yung ano niya? Yun lang ba yung objective niya? Bakit siya nagpatulfo? Or gusto niyang matuloy yung kasal dahil gumastos na siya? Ang gulo kasi, hindi na di ba? Hindi na specify talaga kung ano talaga yung objective niya. Kung gusto niya magpakasal or patanggal lang sa trabaho. Di ba? Kasi ang nangyayari nung nagmi-mediate si Sir Rapi Tulfo, parang gusto niya na pakasalan si girl, si sad girl. 'Di ba? Kaya ininsulto niya ng ininsulto, tinakot ng tinakot para siguro pakasalan. 'Di ba? Ang gulo. Tuloy natin. Nag-file na Sonrox Goma, shoutout sa'yo. ng kasong administratiba si Ma'am Daisy Ray dun sa yun, sabi ni Crypto, all the way support. Salamat sa support nyo. against dito kay PFC at na-dismiss po ito ng Provo Marshal. Ano yung Provo Marshal? Sila po ang nag-iimbestiga ng mga kaso at pino-forward sa court martial kung sakasakaling i-forward yan sa JAGS for possible court martial kung sakasakaling pasok ito. Ang findings ng Provo Marshal ay hindi po dapat papasok ito sa kasong administratiba dahil nga ito ay simpleng breach of promise to marry. Pero dun sa programa po ni Senator Tulfo, mayroong nakikita tayong parang pananakot, medyo stretch, kumbaga it's a stretch to say na may liability siya para sa unintentional abortion at saka vowsy. Siyempre, ordinaryo mamamayan, kung abogado ang pinireten mo ng kaso, hindi naman po kasi illegal mag-threaten ng kaso. Pero kung abogado o mayroon siyang pagkakataon na makapagkonsulta o sumangguni sa isang abogado, maaaring maabisuhan sana siya na alam mo, relax ka lang kasi medyo malabo yung mga ganong klaseng kaso. But, ilang araw lang. Well, yun talaga yung Tulfo brand of justice eh. Rapi Tulfo brand of justice, di ba? Takutin, pag hindi nakuha sa takutan, kakasuhan. Ganoon naman talaga. And dito naikaso na to sa court martial. Kaya lang ang sinasabi ni girl, hindi daw niya alam bakit na dismiss. So parang lumalabas, wala silang tiwala sa desisyon ng court martial. Diba? So again, nasaan ang respeto doon ni Rapi Tulfo sa ating kasundaluhan? Diba? Dahil nga hindi sinasabi ni girl na hindi niya alam kung bakit na-dismiss. Bigla na lang doon nalaman niya na-dismiss na. So naniwala naman agad si Rapi Tulfo dun sa girl na hindi niya alam na na-dismiss. Diba? Na hindi naman natin alam kung nagsisinungaling. O ngayon, parang nangyari doon, walang tiwala si Rapi Tulfo sa naging desisyon ng court martial. So nasaan ang respeto doon? Again. Diba? Do sinasabi niya na mataas ang respeto niya sa kasundaluhan natin. Lang ang nakalipas, napatay na po si Private First Class sa kanyang sa encounter. Or Private First Class. PFC, di ba? Corporal naman ang sinasabi dito. Pero sa Olympic Park, malabong mag-sorry and I think it's too late na. Diba? Malay siguro too late na. Excuse me, Corporal Canlog. At saka ako naman, hindi porket bibilib ako sa kanya pag nag-sorry siya, hindi ibig sabihin nun, gusto ko siya maging presidente. Siyempre hindi. Diba? Siyempre hindi. Kasi alam naman natin yung capabilities niya. Sa statement, Corporal, pero PFC kasi yung nakalagay dun sa statement na isa. Saglit lang, Red. Tama, walang basis, sabi ni Lady in Red yung kaso. So, can you ask for my ice? Thank you. No, the thermoses. Thank you. Sorry.
ayun ang insinuate na may isiningit doon sa doon sa broadcast or doon sa mga sinabi niya. Wala naman po. Ang meron po ay excerpted ito. Ay excerpt 'yon. Baga kinuha, ginrab doon sa kanyang programa. Sabi ni Ma'am Bernardita, ang linaw ng sinabi niya on air nung tinawagan niya ang sundalo, sabi pa duwag ka pala, sabi ng sundalo, sir pasensya na, nasa critical area ako. Kung ano-ano pa sinabi ni Sir Rafi. Abusado talaga, lalo na kung kumita na ng bilyon. Well, ang mas concern ko nga dito ay yung lack of reasonableness dun sa kanyang interchange with ang tawag niya dito ay Corporal Canlog, pero dun sa isang statement ni PFC. So at any rate, a few days later nga nag-asawa agad, sabi ni after ng gulo na to, nag-asawa agad siya. So totoo pala yung sabi nung tatay ni PFC Canlog na may ibang mga ibang pa. Kasi nga po pag walang basis, kasi po sa division ng pag-aralan nila, lahat yan bago nila dismiss. Di ba? Ay pumanaw nga nabaril siya sa encounter. Nasawi siya sa encounter. So ang second insinuation ni Senator, so hindi po ako sang-ayon dun sa term na ginamit niya na ito ay spliced. Ito po ay excerpted. Meaning, wala pong dinagdag at hindi po really sinta ng parang clickbait lang or na para magmukhang kumbaga nga kasi hinighlight na lang yung talagang nangyari, yung ginawa niya, kung bakit ganun yung nangyari kay PFC Canlog. So walang ibig sabihin, ano ba kasi ibig sabihin nila sa splice? Dinagdag yung sinabi niya na duwag si PFC Canlog? Yun ba yun? Yun ba yung gusto nilang sabihin dito? Sinabi pa niya rito na kaya niyang harapin na splice yung video? Nilabas nila yung buong video, ganun pa rin, wala naman pinagbago. Diba? Kasi po sana niya na mag-sorry ang second air niya, instead pinagkakitaan pa. Oo nga nakakasarang kabobohan. Kahit nga sa loob ng classroom, kung sino pa yung walang alam, siya pa yung maingay. Oo. Sila pa yung mga nambubuli minsan, di ba? Worse than it actually is. Malinaw yung mga excerpts that are appearing dito sa social media ay di naman gaanong kalayo doon sa original, dahil actually yung sinabi niya mas mahaba at sa totoo lang mas masakit kung pinanood mo yung buo. I think that by excerpting yung sinabi niya, medyo pa siya, mas maigi pa, kumbaga, para sa image sana kumbaga nakagaan pa dun sa image ni Senator Rafi. Dahil kung buong-buo yan pinanood, mas masakit po. Mararamdaman nyo yung parang how unjust. Sakit nga no? Ang yung feature natin ngayon ng umaga, no? Yung buong video. 'Di ba nandun lahat ng panginsulto. Doon nga natin narinig yung namamasboy at saka bonjing si Pepsi Canlog, 'di ba? Sinabihan niya na bonjing pala to, mamasboy. 'Di ba? Which is maling-mali. Sundalo yan, ang haba ng training niyan Bago naging sundalo yan, buhos buhay din Di ba to sasabihin mo ng bonjing, mamas boy? Dahil naniwala ka lang doon sa nagsumbong. Ang sabi niya, the said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential elections, which afterwards was followed by a manifesto criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform as signed by retired soldiers. Ay natural. Ganito po yun. In fact, hindi po natin nakikita na malisyoso yung paglabas ng manifesto after lumabas yung kanyang standing doon sa surveys on the possible candidates sa susunod na presidential election. Dahil nag-aalala, itong sektor na to, mga dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. At ang sinasabi nila, sa isang tao na medyo
palapit yung karir, posibleng ma-elect ng taong bayan, sinasabi namin ito. Minamanifest namin ito ng magkaalaman. Nang malaman ng taong bayan o ng mga botante ang pagkatao ng isang posibleng magkandidato para sa pagpapresidente. Hindi po nila tinatago yan. At hindi po yan... Tama. Aminado naman sila. Sino yan nagsasalita? Pwede si Attorney Trixie Gonzales, Gonzales nga ba? Attorney Trixie, yung dating spokesperson ni BBM. Ngayon ganito, hindi naman itinago ng mga PMAers na to na retired, no? Na ito ay may kinalaman sa politics. So wala naman tayong problema doon. Pero hindi sila nagpapagamit sa kanino mang kandidato. Diba? Kasi wala naman silang dinadalang Wala naman silang dinadalang kandidato actually. Takot lang sila, worried lang sila na baka manalo nga itong si Rapi Tulfo. Bakit sila worried? Dahil napapanood nila, Angeles. Dahil napapanood nila yung pambabastos ni Rapi Tulfo sa Senado sa mga kasundaluhan natin. Lalong-lalo na kay Secretary Galvez. Imagine Secretary Galvez na yon. Pero ginanon pa niya. At hindi naman natin itatanggihan. Kitang-kita sa video yan. Diba? Paano kung maging presidente ito? Senador pa lang siya, ganyan na ginagawa niya sa ating mga kasundaluhan. Paano kung presidente? Imagine ninyo mga ka-MUG. Imagine ninyo, nagagawa niya, senador pa lang siya. Paano pag naging presidente? Sige nga. Comment nyo kung ano yung nabivision nyo pag siya na yung presidente. Kung ano gagawin niya sa ating mga kasundaluhan. Suspicious. Nung nalaman nila na mayroon talagang danger, kumbaga, para sa kanila, for lack of a better, na ma-elect o maging kandidato si Senator Rafi, kailangan ilabas nila ang pagkatao at i-explain kung bakit hindi sila sang-ayon na ganitong tao ay magiging kandidato. Bukod pa doon, hindi rin sila sang-ayon sa actions ni Senator Rafi sa Senado. Ang sinasabi niya, masakit isipin na ang mga kasundaluhan natin ay nadadawit na rin sa isyung pampolitika. Hindi po ito politika. In fact, hindi nga nila sinasabi na they prefer somebody else over Senator Rafi. Hindi po ganon. They merely concentrated on his actions at ginamit na bilang ehemplo itong si Candong. Malamang, magkaroon ng kudita. Bakit? Kasi pag hindi niya nagustuhan yung kilos ng isang, ng AAP chief, tanggal yan. Tanggal agad. Tanggal dito, tanggal doon mangyayari dyan. Edi wala tayong magiging kaayusan sa ating sa ating armed force. Nobody can break me. PFC Candong. Ang hindi niya masasabi na ay politika lang ito dahil buong tapang na nagpirma ang ating mga dating opisyal ng AFP sa kanilang manifesto. Hindi po ito yung patago, hindi ito simpleng paninira, hindi po. Sinabi nila at back up naman, sinabi nila ganito ang nangyari at they took offense bilang mga dating opisyales ng AFP. Alam nila na isa sa pinakamasakit at pinakamabigat na paratang ang tawagin kang duwag. So, yun po ay ilang ulit na sinabi doon sa video ni Senator Rafi. Malamang sa malamang, yung RTI baka mapunta pa sa Malacanang. Pero para yan, which is masakit isipin na nadadawit ang mga kasundaluhan sa issue ng pampolitika. Marahil hindi nila alam na sila ay nagagamit lamang. Parang medyo, excuse me, shoutout sa'yo, corazon ko. Marahil ay hindi nila alam. Inosente? My goodness. Opisyalis po itong mga pumirma. In other words,
binasa nila yan at alam nila yung konteksto. Yeah. Di ba? Ano ba? Ano bang palagay mo sa mga to? Kaya nga naging general yung mga yan, naging colonel yung mga yan. Kasi matatalino yung mga yan. Para sabihin mo na hindi nila alam yung ginagawa nila. Sa totoo lang, mas mahirap trabaho ng sundalo kaysa pulis. Ang sundalo na sa bundok, unlike PNP, meron din kasi silang yung sa pulis, meron yung pang bundok din talaga. Shoutout sa'yo, Corazon ko. Morning. Parang pinalalabas pa na yung SAF, Special Armed Force. Ginagamit lang kayo para sa kandidatura ng iba. Wala naman pong ganon at wala silang binabanggit na ibang kandidato na posibleng mag-benefit sa kanilang manifesto. Sabi niya, lalo na sa usaping ito na halos mag-4 na taon na nakaraan. Totoo, 2020 pa po yung episode ng Raffy Tulfo in action na yon. Ngunit wala pa pong, kumbaga, masakit pa rin. At ginagamit lang ito bilang ehemplo. Ang sinasabi ng ating mga former officials sa AFP ay ito isa sa sa examples ng kanyang attitude. Yes. Hindi ito ginagamit yung story ni PFC Canlog para lang siya ay sirain. Ginamit nila ito doon sa manifesto kasi nga isa ito na para maipakita sa taong bayan kung anong klaseng pag-uugali meron yung presidente na yung magiging presidente na gusto nila. 'Di ba? So hindi ito ginagamit na panahon, which is ganoon din naman ang ginagawa natin. 'Di ba? Pinapakita lang natin sa taong bayan, tayo mga vloggers, no? Tayo mga content creator ng kabatas. Pinapakita lang namin na ito yung pag-uugali ng gusto niyong maging presidente sa susunod. 'Di ba? So, pero ang claim kasi ng mga Tulfonatics, no? Ang claim nila is ang tagal na niyan eh. Nilalabas niyo pa bakit? Dahil ba nag-number 1? Aminado naman tayo doon na nangangamba tayo na baka nga manalo. 'Di ba? Pero hindi ginagamit 'yon para panira. Patuloy. Ng kanyang actions at saka ng kanyang, kumbaga, yung mga masasakit na mga nasasabi in his program. It's just one of them. At nilalabas nila ito dahil hindi naman po nagbago. Bukod pa doon, wala naman din pong apology daw si Senator Raffy sa pamilya ng sundalong namatay. Isa pa yun. Kasi nga, hindi nga nakuha. Isa pa nga doon, no? Wala kasing justice doon sa nangyari kay PFC Canlog, no? Since naniniwala ang karamihan na nangyari nga yun dahil sa RTIA, no? Na nagawa yun ni PFC Canlog dahil sa RTIA. So, walang justice na nangyari. And yun nga, no? Sabi ni Attorney Trixie, ano sabi niya? Litin natin. Mga nasasabi in his program. It's just ayun pala. Hindi siya nagbago. Hanggang ngayon ganun pa rin yung pag-uugali niya. 'Di ba? Sa kabila ng lahat na nangyari na yan, yung kay Adora Ramos, kay PFC Canlog, hindi siya nagbago. Hanggang ngayon ganun pa rin ang style niya. 'Di ba? So hindi niya talaga pinapalagay yung sarili niya na meron siyang contribution dun sa nangyari. 'Di ba? 'Di ba, May Gonzales? Charot siya, si Tulfo pwedeng maging presidente sa Toda Homeowners Association. Pero away at grandstanding mangyayari sa Pilipinas. Puro. Naging siya mamumuno sa Pilipinas sa tingin ko kasi parang kayang-kayang ligtas sarili nilang gagawin ang mga tao sa tingin ko. Okay? For the record, before ng survey, ang manifesto na madami na akong na-call out sa attitude niya, enough is enough. Sobra na. Tama. One of them. At nilalabas nila ito dahil hindi naman po nagbago. Bukod pa doon, wala naman din pong apology daw si Senator Raffy sa pamilya ng sundalong namatay
At although, to be fair, tayo lang nagsasabi, to be fair, si Senator Raffy ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa pamilya nung yumao. Gayunpaman, hindi po ito na-erase. Hindi po na-erase yung yung pangyayari dito. Napanood nyo ba yon yung nakiramay sa kuno, pero nagalit sila sa mga nag-bash, sa mga bashers. So tapos ito pa isang imagine niyo ganito na yung nangyari ganito na yung nangyari kay PFC Canlog. Tapos siya, ano nangyari sa kanya kay Raffy Tulfo? Di ba kumita siya doon? Pinagkakitaan niya yung yung segment na yon. Di ba? Tapos hindi man lang niya na lack of remorse yun, sabi ni Crypto. Lack of remorse. Hey, Leviathan, shoutout sa'yo. Yun nga, no? Ang sakit isipin na ganun yung nangyari kay PFC Canlog, nilait-lait niya, and then at the same time, napagkakitaan niya pa. Diba? Fact naman yun diba? Fact naman yun na kumita siya doon doon sa segment na yun. Isipin niyo mabuti, diba? Parang kung ako yung pamilya ni PFC, parang ang sakit-sakit isipin na wala man lang hustisya nangyari doon sa kamag-anak ko. Diba? Siyang gumamit at saka kumita niyan. Yun. Hindi po na-erase na masyado siyang kumampi doon sa syempre, breach of promise to marry ito, parang lumalabas na it was wrong for this person na umayaw sa kasal. Wala pong ganun. Pagdating po sa isang kasal, sa isang marriage, kailangan buo ang loob at buo ang consent. Kapag hindi buo ang consent, then alam po natin na Hey, Miss Rosany, shoutout sa'yo. Welcome sa ating live. Anong sweet? Don't say bad words. Kaalinlangan yung tao, wala namang divorce dito sa Pilipinas. Ayan, mga Kim Eugene, paki-subscribe na rin si Miss Rosany. Siya na rin birador yan ng birador isa na rin yan ng content creator natin ng kabatas, si Miss Rosany. Sabi ni Ma'am Oseng, for someone who has a penchant for dragging the past to rebuke others publicly, he is not even seeing the irony. Sabi ni Sir Sendong, nag-condolence siya but that's it. And kinampihan pa din yung nagreklamo. Hindi po mali ang umayaw sa kasal. Hindi po mali ang umurong. At hindi naman po mali yung kanyang na at least bago po yan nangyari, bago po nagkaroon ng kasal ay umurong na siya. Kaysa naman mag-abandon na siya ng isang asawa. Bukod pa dyan, hindi po ito, how do you call this? Maaaring ipilit. Kailangan buo nga ang consent. Kasi kasal yan Ang mahal-mahal, ang mura-mura kaya magpakasal. Tapos ang mahal-mahal magpaanal. Diba? 2,000 lang pwede ka na magpakasal Pero pag magpapaanal ka, 200,000 kulang pa, tapos hindi ka pa sure kung, diba, kung magpa-prosper yung kaso. Yung petition. Good morning sa'yo, Miss Rosany. Diba? Kasi panghabang buhay yan Okay, sa magsisi nga naman si PFC Canlog, huwag na lang niyang pakasalan kasi nakita naman nila yung ugali Siguro napanood na naman yung video kanina. Doon, maraming nagsabi na may ugali talaga itong si Sad Girl. May pangit na ugali talaga to si Sad Girl. Sa ibang mga instances, kapag may pilitan, maaaring gamitin ito na basihan para sa annulment. Sabi ni Jel, nag-condolence siya pero nag-double down pa sa statement niya. Sabi niya, hindi porket namatay sa bakbakan na bayani na. Katanghan talaga yung ginawa. Ay, aray ko. Thank you kay Chesters. Wow. Sakit yun. Naramdaman ko yun. Thank you kay Ma'am Melanie. Thank you kay Olive for following.
Ito kasi ito ano to ng ano, sulat to nung kaibigan ni katropa ni PFC Canlog, no? So ito Tinawag dito. mo, Rafi. Ang Ito naglabas ng samaan loob itong si Devlin Lords. Ito ay isa sa kabaro ni PFC Canlog. So panoorin natin kung ano yung sinabi niya rito. mo sa aming tungkulin. Teka. Hindi ka militar kaya sa aming tungkulin. Ayan. Ito ang gusto naming liwanagin. Mabigat din yung ano niya rito. Ginamit mo ito ang kinagagalit ko sa iyo. Ayan. Ito ang kinagagalit ko sa iyo, Rafi. Yung sinabi mo. Dinawit mo ang trabaho niya sa problema nilang dalawa. Bagay na di dapat. Ito ang gusto naming kasi iba yung trabaho, no? Iba yung trabaho ng sundalo at iba yung personal na problema. Ang naging mali kasi dito, no? Pati yung trabaho ni PFC Canlog, idinamay ni Rafi Tulfo doon sa problemang personal. 'Di ba? So kaya agree ako dito sa inilabas ng sama loob nito ni Devlin Lords. So tuloy natin. Nawin mo, Rafi. Ang pangungutya mo sa aming tungkulin. Hindi ka militar kaya wag mong sasabihing duwag kami, maski si Ching. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa engkwentro, iiwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na. Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka. Karipas ng takbo, iiwan mo yung boots mo. Takbo ka. Kawawa naman yung mga kasama mo, iiwan mo dahil duwag ka. Rafi Tulfo. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka. Forward na natin, no? Kasi ano naman, alam naman na natin yan. So ang ano ko rito, no, ang gustong makita nyo rito, kung ano yung style ng babae. Okay. Sa dulo. Nakarating sa kalaman ni Rafi Tulfo ang pagkamatay ng sundalong si Private First Class Raymond Canlog ang inireklamo sa kanya ng dating karelasyon nito na si Desiree Seraos sa programang Rafi Tulfo in Action. Kamakailan lang, sa kanyang pahayag, nagbigay pugay si Tulfo sa kabayanihan ni Canlog na nasawi sa isang engkwentro sa Maguindanao. Hindi totoo to eh. Ayokong hindi totoo to. Yung pag ano niya? Nakataon. Manghang din ang naging tao sa social media. Humingi ulit ng fake news laban sa kanya at So ayan o. Lang pamilya. Tinan mo yung mga post ng babae. Sad girl. Ayan o. Sabi niya rito, sa akin ikaw pa rin ang langga ko. Sabi niya, kahit wala ka na sa buhay ko, pangakong ipapadischarge kita. Sabi niya I mean, ipagdarasal pa rin kita, 'di ba? Nakukuha pa niya magganon. So tapos dito, kasi doon sa buong video, galit yung nanay nung ni PFC Canlog kasi may pagkaano raw tong babae. Parang inaaway-away siya. So kita niyo tingnan yung post dito. Mention ko, mama ni ex feeling mayaman, inaasa naman na magbanat feeling mayaman, inaasa naman magbanat ka ng buto para magkapera ka. Mang, ibig sabihin nanay. Ibig sabihin yan yung nanay ni PFC Canlog. So ito. Pwede pa natin dito. Meron pa yan eh. Ay wala. Sana ba yun? Mayroon pa sinabi dito, sipain kita eh, sabi niya eh. Nadyakan kita dyan eh, sabi niya ganun. So yan, kaya ako pinakita sa inyo to. Dito kasi, makita natin na may ugali talaga si girl. May ugali talaga si girl. Na totoo yung sinabi ni PFC Canlog na hindi sila magkaintindihan. Na lagi silang nag-aaway na merong na hindi na sila nagkakaintindihan, na lagi sila nag-aaway tapos pinapauwi na, ayaw umuwi kahit bawal mag-stay doon sa kampo yung babae. So bawal. Kaya lang,
ang tigas ng ulo nito girl, ayaw daw umuwi. So kaya ako pinakita to kasi totoo, parang totoo na may ugali talaga si girl. Kaya naman nagdesisyon si PFC Canlog na wag na siyang pakasalan. Dahil naramdaman niya na hindi magiging maganda yung pagsasama nila. Diba? Hindi magiging maganda yung pagiging pagsasama nila. Kaya tama lang, no? Yung naging desisyon ni PFC Canlog. Patuloy natin tayo kay Attorney Trixie. Ayun ang ano. Ano ba tayo? Wala, tuloy tayo. Paglabas ng manifesto, after lumabas yung kanyang standing doon sa surveys on the possible candidates sa Thankful and grateful kasi sinilang nila si PFC Canlog. Grabe ate. O diba? Buti lang may istura mukhang walang utak eh. Di bilog ang bola, akala ni Idol lalabas ang issue na yan. Oo na mga SATA. Anong SATA? Ayan, ano yung Camela Hammer? Kaya nga nila pinag-aral yung anak nila ng sundalo para matulungan magulang. Tama. Alin na mabigat, atras mo ang kasal o iwanan mo asawa mo na buntis. Yun ang malupit doon, bami. Susunod na presidential election. Dahil nag-aalala, itong sektor na to, mga dating opisyal ng armed to simpleng paninira, hindi po. Sinabi nila at back up naman, sinabi nila ganito ang nangyari at they took offense bilang mga dating opisyales ng AFP. Alam nila na isa sa pinakamasakit at pinakamabigat na paratang ang tawagin kang duwag. Yeah. So, yun po ay ilang ulit na sinabi doon sa video ni Senator Raffy. Pero para yan, which is masakit isipin na nadadawit ang mga kasundaluhan sa issue ng pampolitika, marahil hindi nila alam na sila ay nagagamit lamang. Parang medyo, excuse me, mga opisyalis po itong mga pumirma. In other words, binasa nila yan at alam nila galing tayo dyan kanina eh. ang consent. Kapag hindi buo ang eto, ay po, thank you kay Sky. Nag-condolence siya pero double down. Punta naman tayo dito kay punta natin yung tira ni Katuning.